O, panoorin po natin itong video kung ano ba ng update dito sa impeachment. Bago ang oath-taking ni Senate President Escudero, pinagdebatihan sa Senado ang kapalaran ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mosyon ng minorya, simulan na ito, habang si Senator Robin Padilla nais itong ma-terminate na walang paglilitis. May report si Joseph Moro. Sa kasaysayan ng impeachment na dininig ng Senado, ngayon lamang susubukan ng ilang senador na ipadismiss ang kaso kahit walang paglilitis. Sa Senate Resolution 1371 na inihain ni Senator Robin Padilla, ipinunto niya ang Senate rules na lahat ng matters of proceedings ay natatapos kasabay ng pagtatapos ng isang kongreso. At dahil mag-a-adjourn sine die na ang 19th Congress sa June 13, dapat daw ituring ng terminated ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun, dapat terminated na yan. Pero punto ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, lumalabag daw sa saligang batas ang resolusyon. It's very clear under the Constitution that the Senate has the power and the duty to try and decide impeachment cases. So they cannot abdicate that duty. Bago nito, ako medyo disagree ako sa sinabi ni Ascuna. Sinasabi niya it's very clear daw na dapat daw magtuloy-tuloy yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung very clear yung sinasabi niya na doon sa Constitution na yun, bakit iba yung interpretasyon ng mga current at yung mga lumipas na mga Supreme Court Justice tungkol doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Tsaka yung ibang abogado. Diba? Bakit iba-iba yung interpretasyon nila? Kung very clear yung sinasabi niyang nasusulat sa Constitution, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Diba? Doon pa lang masasabi mo na hindi siya very clear. Kasi nagkakagulo-gulo nga tungkol dyan sa forthwith na yan, yung tungkol dyan sa jurisdiction na yan. Hindi yan very clear. Kasi kung very clear yan, smooth lang yung magiging transition yan kung pwede bang ituloy yung jurisdiction ng 19 doon sa 20th Congress. Ito naghain ng mosyon ng minority bloc para simulan na ang impeachment proceedings. Sabi ni Senate. So, yung unang, kasi parang ganito na nangyayari ngayon. So, yung motion na supposedly pinasa ni pangalan nito, ni Robin Padilla, mukhang hindi na matutuloy. Yung wag ng dinggin ito, basura na ito impeachment. Kasi nga po, meron yan sa Constitution na kailangan talagang mag-convene ang Senate as an impeachment court. Okay? The question na lang now is kung tatawid ba ito sa 20th Congress or tapusin nila bago matapos ang 19th Congress. Diba? Yan lang yun Dalawa lang yan. Tapusin na po nila yan in how many days? Or wala na, hindi na talaga tatawid dyan sa 28th Congress. Yun po ang update ngayon. Minority Leader Coco Pimentel matindi ng batikos sa Senado dahil hanggang ngayon hindi pa rin inaaksyonan ng Articles of Impeachment na ipinadala ng Kamara noon pang February 5. Any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Sa mosyon ni Pimentel, ititigil ang legislative business ng Senado para makapag-convene na bilang impeachment court at makapanumpa ang mga senador na tatayong judge. Gagawa na rin sila ng trial calendar at saka ipatatawag ang prosecution panel bukas alas 2 ng hapon para basahin ang articles of impeachment. Sunod, i-issuehan ng writ of summons ang bise. Sinagundahan ni Senador Riz Hontiveros ang mosyon. Nauna nang iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawin ang impeachment trial mula June 11 hanggang 30. Ang promulgation o paghatol kay VP Sara target sa June 30 na huling araw ng 19th Congress. Nako. We can still start the impeachment process, but I stick to the constitutional precept that we cannot carry over because it is not part of the Constitution. We can only interpret the word
as enshrined in the Constitution. Pabor dito si Senador Mig Zubiri para raw hindi na makwestiyon kung legal bang tumawid ang impeachment complaint sa 20th Congress. Pero tingin ni Ontiveros masyadong maiksi ang panahong sinasabi ni Tolentino. Sa mga simpleng civil case nga raw, 30 araw ang inilalaan ng korte. We've dragged our feet for several months and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of 3 days. What insanity is this? Tutol din si Senate President Chisa. Mamadali-madali kayo eh. Minadali-madali ninyo eh. Tapos ngayon nag-convene na, kailangan tapusin na in 19 Congress. Hindi, di ba? Sana, kung hindi kayo nagmamadali, di sana sa 20th Congress na sinimulan yan. Yun na lang ang pinaglabanan nyo. Di ba? Yun kasi totoo naman eh. Sana yun na lang inargue nyo na we'll start the impeachment on the 20th Congress. Doon na lang kayo naglaban. Ngayon, paglalabanan nila, yung tatapusin ba during the 19th Congress, tapos ipapasa ba sa 20th Congress? So dalawa pa ngayon ang pinaglalabanan ninyo. No? Ngayon, sinasabi ng iba dyan, lalo na yung mga sige, convene na natin, pero tapusin na natin to. Tapusin na natin. Kailangan, sa ending ng June 30, tapos na ang impeachment. Kasi nga naman, ililipat na ito sa patay tayo dyan. Tama yung punto rito ni Banat Bay, na dapat, ang pinag-arguan na lang nila rito is sa 20th Congress na lang nila dinggin yung impeachment. Para wala nang magiging wala nang masyadong mahabang usapin pa. Tulad niyan, pinagdedebatehan pa kung tatawid sa 19 from 20th Congress. Kasi first time nangyari to na in between na nangyari na kumbaga alanganin na, parang ito nga last minute nga di ba? Pwedeng kasi, alam niyo yun, yung talagang mayroong plano yung mga nagsampa ng impeachment na yan, yung mga trumabaho niyan. Kasi nga, di ba, isipin nyo, yung first 3 impeachment complaint, December yan ipinail. Pero bakit hindi nila inaksyon ng kagad? Di ba? Tapos kung kailan na pala last day ng session ng Senado, bigla ipinasa yung impeachment complaint. At ngayon ginangarag nila ngayon yung Senado na kailangan, parang inuutusan na nga nila rito. Tandaan po ninyo, separate body po yan at meron silang equal power. So hindi sila pwedeng mag-utusan, marang ganyan, hindi sila pwedeng magsapawan. So pero ang nangyayari ngayon, parang dinidiktahan na ngayon ng Kongreso itong Senado, especially yung mga congressman ng sympathizer ng NPA, itong Senado na kailangan nyo kagad mag-desisyon na tungkol sa impeachment. Ngayon, siyempre, dahil meron silang counterpart doon sa Senado, sa katauhan ni Hontiveros, pati itong si Pimentel na, no bearing na kay Pimentel itong nangyayari rito sa Senado kasi, tapos na yung career niya hanggang June 30. Diba? Wala na siya sa gobyerno dahil naolat siya sa pagtakbong congressman. So, nothing to lose. Itong si Pimentel, aantay na lang siya ng 3 taon para makatakbo uli kung sa Kongreso o sa Senado uli. Kaya, yung punto ni Banat Bay na, dapat inano na lang nila Kumbaga, either ipinail na lang nila yung impeachment nung itong 20th Congress or pinagdedebatehan nila rito na simulan na lang yung impeachment sa 20th Congress, di ba? Hindi lang dapat. Sa minadaling paglilitis, pero buong Senado anya ang dapat magpasya sa schedule. Paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig? Ayun! Ang nasasakdal at ang prosecution. Mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit.
VP Sara Duterte, hindi ka daw gusto. Oh, alam mo na ha, pag naging presidente ka, tanggalin mo sa speaker. Sa ano ito? Sa pagiging Senate President. Without any fear or Ako dito, sorry Banat Bay, pero yung sinabi lang dito ni Escudero, kumbaga sa kanya dito, gumigit na pa siya rito. Hindi niya sinabing ayaw dahil galit siya. Ano yun, yung kumbaga, hindi niya lang tipo, pero wala naman yun. Pero sa kanya kasi, ito yung sa pananaw ko lang naman, Banat Bay, pasensya na. Si Escudero, politiko, may plano yan, may ambisyon yan. Ngayon, hindi siya pwedeng pumanig kagad sa mga pro-impeachment kasi alam niya masasagasaan yung kanyang pagtakbo sa 2028 whether sa Senado uli or sa ibang position. Once naman siya maging pro or umanib, maging against sa impeachment, pwedeng mabitbit pa rin yung pangalan niya. Hindi yung, kumbaga, yung plano pa rin niya is talagang nandun pa rin. Kumbaga sa kanya rito, win-win solution yung pagtayo niya sa gitna. Dahil nga, kailangan, pag-judge ka, di ba? Kailangan, neutral ka eh. Kailangan mo munang marinig yung dalawang panig bago ka humatol. So, ganyan na yung ginawa rito ni Escudero. Kinakapitalize niya lang yung pagiging neutral niya. Dahil doon, whether ma-convene or hindi matuloy yung impeachment, dito, panalo pa rin si Escudero.